Hinihintay pa ng Philippine Coast Guard ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa floating barrier na inilagay ng China sa Bao de Masinloc. Si Christian Bascones ng PTV sa Balitang Pambansa. Wala pang utos mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alisin ang mga floating barriers na muling ikinabit ng China sa Bao de Masinloc. Nakausap po mismo natin si Commodore Triella at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi po natin maaaring i-expose, pero tiwala po tayo sa ating Coast Guard, sa ating sa DND po, sa kanilang magiging desisyon patungkol po dito. Kung matatandaan, tinanggal ng Philippine Coast Guard ang mga floating barriers noong una itong inilagay ng China. Pagkatapos ng isinagawang resupply mission at Joint Maritime Patrol ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, iniulat ng PCG na muling naglagay ng floating barriers ang Chinese Maritime Militia upang hadlangan ang pagpasok ng mga bangkang pangingisda ng mga Pilipino sa Bao de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Maliban sa 7 barko ng China Coast Guard, kabilang ang 3 inflatable boat, 2 barko at 1 helicopter ng People's Liberation Army, namataan din ang 2 dambuhalang Chinese warships sa loob ng Panatag Shoal. We also documented the presence of 2 Chinese maritime militia inside the shoal of Bao de Masinloc last 24 March when we did an MDA flight using the BFAR aircraft. We believe that those 2 Chinese maritime militia inside the shoal are the vessels that are responsible in laying those floating barrier that we also documented at the southeast entrance of Bao de Masinloc. Nakahanda naman ang PCG sa kung anong magiging utos ng Pangulo. Bagamat mayroon ng binabalangkas na plano, hindi pa ito maaaring isiwalat ngayon sa publiko. Ang pag-install ng floating barrier ng Chinese government is dependent on the presence of Philippine government vessels. Kapag namataan nila na mayroong mataas na bilang ng mangingisdang Pilipino, at the same time mayroong bilang ng Philippine Coast Guard and BFAR vessels na sumasama sa Filipino fishing boats, nag-initiative sila na maglagay ng barrier. No? But again, as to the intention of the government about what are we going to do with this barrier is an operational details. Sa ngayon, ang prioridad nila ay ang pagpapanatili ng presensya ng mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal, pagsusupply ng mga kailangan ng mga mangingisda at pagbibigay seguridad sa mga ito. Christian Bascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.